Agad namang nanuot ang puot sa kaibuturan ni Lando matapos matingnan ang kabuuan ng kanilang kinalalagyan. Malinaw na malinaw pa niyang natatandaan ang lahat-lahat sa nangyari sa kanyang ama't ina na sina Eva at Adan, mga sinaunang magulang ng sangkatawan na kinitilan ng buhay ni Samael. Dinukot niya sa baluarte ng langit ang dalawa. Dinala sa kaharian ng impyerno at saksi siya mismo sa kung papaano kuhaan ng buhay ni Samael ang kanyang mga magulang. Maging ang mga anghel ay walang nagawa sa biglaang pangyayari. Huli na nang nakaabot sa kanilang kaalaman ang nangyari. Naganap ito bago pa man nangyari ang pag-aaklas. Hakbang na unang patikim ni Samael sa Diyos Ama. Naikuyom na lamang niya ang mga kamao upang pigilan ang pagsiklab ng galit na hindi nalalayong maibubuhos ni Lando ng mga sandaling yun. Naalala niyo pa ba ang lugar na to? Panimula ni Samael. Taas noo pang inilahad ang lugar. May nakaukit na alaala sa inyong isipan, hindi ba? Maraming nangyari sa lugar na ito na mismo kayo ay nakasaksi. Subalit biglang pinutol ni Lando ang pagsasalita ni Samael. Tama ng satsat! Biglang sabat ni Lando. Tapusin na natin ang labang to! Isang halakhak naman ang lumabas sa bibig ni Samael. Saan ka na tumawa? Kung matatalo mo na kami! Segunda naman ni Jason. At nagsihanda na din si Renz at Daniel. Ilang sandali pa ay pinagbigyan na ni Samael ang kagustuhan nila Lando. Ang panimula ng laban. Isang malademonyong ngiti ang ipinaskil ni Samael bago binigyang hudyat ang kanyang hukbo. At sa puntong yun ay 3 beses pumalakpak si Samael. Sumiklab na ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Todo na natin to! Natatawang sigaw pa ni Jason at nauna pang umatake sa kanilang 4. Sumunod naman agad si Lando. Gamit lamang ang liksit lakas at ang kanyang mga kamao sa pakikipaglaban. Sumugod din kaagad si Daniel at pinatikim sa kalaban ang hagupit ng kanyang espada. Hindi rin naman nagpahuli si Renz at sinuong niya ang batalyong kalaban at parang ibong dinagit at pinaghahagis ang kanyang kalaban. Sa puntong yun ay tunay ngang naganap ang sagupaan sa pagitan ng 2 kaharian. Kaharian ng mabuti at kaharian ng kasamaan. Sa kabilang banda naman, ay nagulat sina Anghel Gabriel at Anghel Miguel sa nabalitaan sa nangyaring labanan. Hindi pa yun ang dapat na mangyari. Subalit napaaga nga ito. Nagkatinginan na lamang ang 2 arkanghel. Subalit nag-uusap naman ang kanilang mga mata. Agad na nag-utos ng sugo si Anghel Miguel upang maihanda ang hukbong pandigma ng kalangitan. Umalis naman si Anghel Gabriel at ibinalita sa lahat ang kaganapan, lalo na sa Diyos Ama. Habang naghahanda ang kalangitan,
Nagpatuloy naman ang digmaan sa kailaliman ng lupa. Bagamat marami ang napuruhan sa hukbo ng kalaban, tila ba hindi ito nalalagasan sa walang tigil na paglabas ng mga sundalo na mula impyerno. Ngunit hindi rin naman nagpatalo si Renz, Daniel, Jason at Lando. Kung natatamaan man sila ng kalaban, ay 3 doble naman ang kanilang itinutugon. Patuloy pa rin sa paghalakhak si Samael habang komportableng nakaupo sa nagliliyab niyang trono. Nasisiyan sa nakikita sa harapan at tiyak ang kanyang isipan na siya ang mananalo sa huli. Pinadalhan niya rin ng mensahe ang hukbo na nasa kalangitan at inanyayahan pa mismo ni Samael na pumanaog ang mga ito at tulungan ang grupo ni Renz. Si Samael pa mismo ang humingi ng tulong para sa kabilang panig sa mapangutyang paraan. Masyadong duwag. Kung hindi nyo pauunlakan ang aking imbitasyon. Sambit pa ni Samael habang tinatanaw ang papalayong kabayong gawa sa apoy na patungo sa langit na siyang maghahatid ng kanyang mensahe. Ngunit, sino nga ba ang mananaig sa 2 panig? Hukbo ng kabutihan o ang hukbo ng mapanlinlang na kasamaan? Sa kalagitnaan ng digmaan sa pagitan ni Renz at ng buong hukbo ng impyerno, wala namang ibang ginawa si Samael kung hindi ang magpatuloy sa paghalakhak at kampanteng-kampante na matatawid niya ang tulay ng tagumpay sa dulo nito. Nakakaramdam na rin ng panghihina sina Lando at Jason dahil na rin sa samot-saring sugat na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Subalit hindi pa rin nila binibitawan ang kanilang mga sandata at nagpapatuloy pa rin sa paglaban. Sa kabilang banda, todo pa rin sa pakikipaglaban si Daniel na kung tutuusin ay marami-rami na rin siyang natugis mula sa mga kalaban. Subalit tila hindi man lamang nabawasan ang panig ng kasamaan. Maging si Renz na nasa kaanyuan ng isang anghel ay hindi pinalampas at walang sinayang na pagkakataon. Hanggang sa dumating sa puntong biglaan na lang nawala ang mga kalaban na para bang binura na lamang ng kung sino. Tama na muna ang laban! Magdaldalan muna tayo, mga Ginoo. Sigaw pa ni Samael at lumitaw na lang sa harapan ni Renz ang isang mesang punong-puno ng mga bote at alak. Mag-inuman muna tayo. Dagdag pang sabi ni Samael. Hindi naman pinaunlakan ni Renz ang kagustuhang iyon ni Samael at inihagis kaagad ni Daniel ang kanyang espada at nawasak ang mesang iyon. Dahil doon ay napangisi naman si Samael. Ang titigas naman ng iyong mga kalooban. Ang hirap niyong pagbigyan. Kunting inuman lang naman ang hinihingi ko. Sambit pa ni Samael. Makapag-inuman ka sa mga kampon mo! Sagot naman ni Jason. Di kami nandito upang makipagtagayan sa'yo. Ilabas mo na ang mga kampon mo! Asik pa ni Lando. Tumawa muli si Samael na animoy nasisiraan na ng bait.
Sabing ilabas mo na ang iyong alagad! Dagdag pa ni Lando. Bago mo pa naisip yan, nakalabas na sila. Tugon naman ni Samael. Nalabis ipinagtaka ni Lando. Agad namang naintindihan ng apat ang sinabing iyon ni Samael. At mula sa nagliliyab na apoy sa kanyang likuran, rumihistro ang kaganapan sa mundong ibabaw. Nilusob na ng mga kampo ng demonyo ang sangkatawan at paunti-unti nang bumaha ang nagbabagang apoy sa lupa. Ano bang inaantay ninyo? Kilos na! Bago pa maging inihaw ang mga minamahal niyong mga tao. Mapangot tiyang turan ni Samael. Akma na sanang susugurin ni Lando si Samael. Ngunit minabuti siyang pigilan ni Daniel. Kumilos naman agad-agad si Renz at ikinumpas ang mga kamay sa hangin. Ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa mundong ibabaw at nadatnan nila Renz na marami ng buhay ang nalagas mula sa sangkatauhan. Marami din ang sugatan, nahihirapan at pinapahirapan. Maraming naghihingalo at maraming nasa bingit ng kamatayan. Kung tatanawin pa lang mabuti, mas marami ang bilang ng kampon na mula sa impyerno kumpara sa mga inosenteng taong hinahamak nila. Hindi na rin tumunganga si Renz at nakipagbakbaka na sa mga alagad ni Samael. Sa isang banda naman, isokdula ng pag-aalala naman ang namutawit ng ngingibabaw sa puso't mata ng mga anghel na nakatutok sa tinatawag na Basin of Chaos. Kahit nasa kalangitan pa sila, ay nasasaksiyan nila ang dinadanas ng sangkatuan sa biglaang pagyanig ng mundo sa kapangasang hatid ng kampon ni Samael. Nasa silid tanggapan ng Diyos Ama naman sina Anghel Gabriel at Anghel Miguel. Taimtim na nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng may kapal. Matapos ang mahaba-habang oras ng pakikipag-usap, lumabas na sina Anghel Gabriel at Anghel Miguel mula sa silid na yun at inanunsyo ang kautusan ng Diyos Ama. Magsihanda ang lahat. Anumang oras ngayon, maaaring magbukas ang pinto tungo sa mundo ng mga tao. At sa oras na magbukas iyon, mangyayaring muli ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Anunsyo pa ni Anghel Gabriel.